Una sa ating mga balita na nawagan si Pangulo Aquino sa lahat na suportahan ang isinusulong na kapayapaan sa Mindanao. Tiniyak ng Pangulo na sang-ayon sa konstitusyon ang mga nakasaad sa Framework Agreement. Matatandaang nilagdaan ng gobyerno ng Pilipinas at ang huling bahagi ng Bangsamoro Framework Agreement sa Kuala Lumpur, Malaysia nitong nakalipas na Sabado. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Really? Agreement sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Sinabi pa ng Pangulo na hindi pa hihintulutan ng pamahalaan na madiskaril pa ang peace process sa banta ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters. Nanawagan si Pangulo Aquino sa lahat na huwag pagdudahan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Pinagtibay ng gobyerno at MILF ang huling annex ng naturang kasunduan sa Kuala Lumpur, Malaysia na naglalayong matamon tunay na kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Siyempre ba po talaga sa Kongreso, no? Merong mga nag-aalala tayong konti or siguro na makiusap tayo na wag natin pairalin yung kaba. No? Baka meron dyan na hindi pa kumpleto ang impormasyon at meron tinatawag na fear of the unknown. Git ng Pangulo sa simula pa lamang naging bukas sa publiko ang Framework Agreement on Bangsamoro ng gobyerno at MILF. Pinipilit po natin mula nung umpisa na maging very transparent sa lahat ng pinag-uusapan para walang kagulatan. Kanina nabasa ko sa isang dyaryo na merong isang kinatawan, ang tinatanong niya, bakit kailangan may provision na pwedeng tingnan ang saligang batas at baguhin kung kakailanganin. No? Hindi naman nag-ibig sabihin nun na ikinomit natin na babaguhin yung saligang batas. Pero yung saligang batas mismo, nakasaad doon ang mga paraan kung paano pwedeng amendahin. At pwede itong imungkahi nga ng sino mamamayan. Nauna nang sinabi ng government panel na batay sa konstitusyon ang inilatag na annexes sa agreement, ang transitional wealth, power sharing at normalization. So, kagad, parang tila iniisip nga, pati yung insinuation na ito hindi nakabase sa saligang batas. Sana matingnan lahat ng panukalang ilalabas ng Transition Commission at doon tingnan bawat detalye kung meron nga na hindi kalinsunod ng saligang batas. At kung meron, ako po unang magugulat dahil mula sa umpisa, ang framework kaho ay dapat yung nakasaklaw na sa saligang batas para mas madali natin mapatupad itong pag-uunawan. Bahagi kasi ang Bangsamoro Peace Agreement na mabigyan ng patas na tulong at walang maiwan sa kaunlaran. Siguro ang sentro mensahe dito, no? Baka later on maraming tututol bakit ang dami binibigay na benepisyo sa Bangsamoro, kunyari wealth sharing. Siguro dapat natin tandaan na napag-iwanan, no? Lalo na po itong ARM. Ngayon gusto natin maging parehas at patas sa bawat Pilipino. Yung napag-iwanan po, dapat naman siguro mabigyan ng tinatawag nating affirmative action or accelerated action para mas mapabilis na maipantay sa lahat. So, yun naman po palagi ko ang nadama ng kabilang panig at kaya naman sila rin ay maraming concessions na ibinigay sa atin. Samantala, magpapatuloy ang operasyon ng AFP laban sa BIFF upang tiyakin ang maayos na proseso ng kapayapaan. Yung BIFF, I understand, the current operations are due to the fact that they were engaging in harassment activities situated along the banks of the Pulangi River, sniping attacks, and so on. So the AFP's role to protect our people is going on these operations to prevent these lawless activities from inflicting harm on our populace and to seriously degrade their abilities to again act as spoilers. Ngayon, siguro batid naman ng lahat, merong mga grupo tulad ng Abu Sayyaf, for instance, na nakikinabang sa pananatili ng tinatawag na status quo sa Mindanao kung saan may kaguluhan, lalo na po dito sa mga saklaw ng ARM. So, inaasahan po natin na dito sa pagkapirma nitong agreement natin at yung annexes at nangyayari na po na nagkakatulungan ang MILF at ang gobyerno para masugpo itong mga lumalabag sa ating mga batas. At lalo pang magiging mas maigting ang pagtutulungan ng bawat isa at lalong mahahabol natin lahat nga nitong mga desididong gumawa ng karahasan sa Kamindanao. Tiwala naman ng Pangulo na suportado ng publiko ang sinusulong na kasunduan para sa permanenteng kapayapaan sa rehiyon. Pag ito pong lahat ay naipaliwanag sa taong bayan, palagay ko the overwhelming majority
na will say that if this is a necessary step, no, to get to peace, then they will wholeheartedly support it. At yan po ang ating pag-uulat mula sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Rocky Ignacio.